buwisit na po itong grupo nila Senator Juan Miguel Zubiri dito po sa pamumuno ni Chis Escudero. Matindi po ito. Hindi lamang po itong si Senadora Risa Hontiveros ang nagpapakita po ng nagpapahayag na hindi nila nagugustuhan itong style ng pamamalakad ni Senate President Chis Escudero diyan sa Senado. At siyempre may kinalaman na rin po yan, mga kabunyog, mga kababayan, diyan sa impeachment. Sinabi po talaga yan ni Senator Zubiri na talagang handa siya, gusto niya palitan ang liderato ni Chis Escudero dahil yun ngang style ni Escudero na maladiktador, dictatorial tendency. At sinabi nga ni Zubiri na binabala nila, parang minamanok nila na maging Senate President ay itong si Tito Soto. Si Tito Soto na naging ilang dekadang senador na rin yan, naging Senate President na rin yan. At kahit nung mga nakaraan po, mga kabunyog, mga kababayan, kahit itong sila Soto, sila Lacson, marami po itong mga pahayag na hindi sumasang-ayon sa mga ginagawang aksyon ni Chis Escudero bilang Senate President. Lalo na po dito sa issue ng impeachment. Sapagkat nakita nakikita din po ng ibang mga senador na niyoyoyo ni Escudero yung impeachment process. Pabalik-balik, no? Bagamat napakalinaw ng konstitusyon, sinasabi dapat simulan na yung impeachment trial forthwith. Pero ibig sabihin nga ng forthwith, agad-agad. Paano ba yan iintindihin? Agad-agad. Yan po naman ay hindi opinyon ng mga senador o ng mga abogado, kundi yan ay inuutos, minamandato ng saligang batas. Konstitusyon ang nag-uutos. Sa Senado, nasimula na ang impeachment trial agad-agad kung maitransmit na ng House of Representatives yung articles of impeachment sa Senado. Ganun lang naman po kadali, kasimple yan na intindihin. Kaya lang, maraming ginagawang interpretasyon itong si Chis Escudero. Siyempre, kasama niya dyan, na pumapabor dyan, yung mga maka-Duterte na mga senador, kagaya nila Bato, nila Robin, nila Amy Marcos, na talagang hindi nahihiya, na nagpapakita ng kulay, na dapat sana sila yung mga hukom sa impeachment trial, hindi sila hukom. Sila yung nag-aabogado kay Sara Duterte. So, napakamali. So, dahil dyan, mukhang napipikon na itong grupo po ni Zubiri. Na ito naman ay hindi naman to mga masasabing tradisyonal na oposisyon Kagaya ni Senadora Risa Hontiveros. At dyan nga, siyempre papasok senador na rin yung mga nagbabalik na senador, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Bagamat talagang very, very vocal. Ibig sabihin talagang out in the open. Sinasabi ni Zubiri, kahit sino, wag lang itong si Chis Panis. Bakit po nasabi ni Zubiri? Dahil sabi niya, hindi siya nagagandahan sa mga style, sa mga palakad. Gusto niyang ipreserba yung dignidad ng Senado bilang institusyon. Dapat ang mga senador hindi bias Actually, marami din po na sila Soto, sila Lacson tungkol sa ginagawa ni Chis Escudero, no? Kagaya nung nakaraan, ito nga si Risa Hontiveros, sinasabi ni Senator Risa, yung tagapagsalita po ng Senate Impeachment Court, itong si Attorney Tunggol, may mga sinasabi na opinion lang ni Escudero bilang Senate President.
pero hindi posisyon ng Senado bilang impeachment court. Kumbaga dahil dapat yung tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ang sasabihin niya, yung opisyal na paninindigan, yung opisyal na desisyon, paninindigan ng impeachment court. Hindi lang yung opinion o naiisip o pananaw ng Senate President. Yun yung sinasabi ni Risa. So dapat itong si Atty. Tunggol, mag-ayos-ayos siya ng mga pagsasalita. Iba kasi yung pananaw ng Senate President, si Chis Escudero bilang leader ng Senado, iba rin yung pananaw ng impeachment court bilang isang collegial body. Kasi ano yun hindi naman po yan ng Senado yung one-man rule. Hindi. Ang impeachment court ay hindi one-man rule. Kundi yan ay isang collegial body. Yan ay collaborative, deliberative body na dapat ang bawat desisyon, ang bawat mga opisyal na pahayag, desisyon, proseso, rules, ay pinag-aagrihan, pinagkakasunduan ng katawan ng Senado. Hindi lang nung Senate President o ng iilan. So dahil sa ganyan, nakikita nga, ay actually may nagsabi, may mga isasabi, itong si Escudero, talagang ito ay isa sa pinakapalpak na naging Senate President sa kasaysayan ng Senado sa Pilipinas. Ang sinasabi natin dito ganito, talagang nagiinit na po ang bungo ng mga senador. Ito pong grupo ni Mig Zubiri sa Senado, tinatawag po nilang Veterans Bloc. Ito po yung komposisyon ng 5 senador na mga veterano na. Sino po yan? Yung Veterans Bloc na yan. So si Soto, si Lacson, si Legarda, si Zubiri, sino pa ba isa, no? So yan po yun, Veterans Bloc. Meron pa yatang isa, no? Tapos syempre, iba naman yung block nila Risa Ontiveros, yang sila, syempre si Senator Risa, si Bam Aquino, at itong sila Kiko Pangilinan. So ibig sabihin, ang nakikita natin dito, yung tendensiya ni Chis Escudero na magdesisyon na siya lang o ilan-ilan lang. Kagaya po nung issue kung ang impeachment court ay pwedeng mag-convene o buuin na kahit hindi pa opisyal na nagsisimula ang 20th Congress. So, hindi pa kasi po binubuksan ang 20th Congress. Although, yung 19th Congress na nagpasimula po ng impeachment process, tapos na po yun. Nanumpa na yung mga senador doon. Pero dahil may mga bagong senador dito sa 20th Congress, kailangan din nilang manumpa o mag-o-taking. Ang sinasabi ni Senator Risa, pwede naman na mag-convene as impeachment court, manumpa na itong mga senador. Pero may mga plano din kasi, yung motion ni Bato, pinapadismiss agad ang impeachment proceeding. No? Pinapadismiss agad ni Bato yung articles of impeachment na hindi pa nga nagsisimula ang impeachment trial. So, isang napakalaking pagsalaula, pambabastos po yan sa konstitusyon dahil yan yung sinasabi ng mga legal expert. Ang sinasabi ng konstitusyon, nandyan yung articles of impeachment, pinasa sa Senado, ang gawin ng Senado, mag-trial. O di pakinggan lahat ng ebidensya, ilabas lahat ng ebidensya, documentary evidence, mga testimonya, ilabas na lahat-lahat, maglabasa na. At si Sara Duterte, may karapatan naman siyang sagutin yung mga ebidensya na hinain laban sa kanya. O maglagay din siya na, maghain din siya ng mga ebidensya na siya hindi guilty dun sa mga akusasyon sa articles of impeachment. Kumbaga, yung prosecution at yung depensa. Kaya trial, ibig sabihin paglilitis. At yan ay bukas sa taong bayan, di ba? Makikita ng taong bayan lahat yan. Then mula dyan sa paglilitis, pag nakita ng mga ebidensya, pinagtanggol na ni Sara Duterte yung sarili niya, tsaka magdesisyon ngayon ang mga senador, anong hatol nila? Yun, wala na tayong problema dun. Ang mahalaga dyan,
makita ang trial, pero dito nga sa ginagawa nila Escudero, ang lumalabas dito, napapaboran pa na ito'y possible na madidismiss nang wala pang trial. Yun ang sinabi ni Escudero. Napaka-irresponsable sapagkat siya ay nagsasalita bilang presidente ng Senado at hindi bilang kabuuan ng Senado. Magkaiba po yun. Si Chis Escudero bilang presidente ng Senado, hindi siya mas mataas sa ibang senador. Siya lamang yung namumuno o yung presiding officer, nagpapatakbo ng Senado, yung proseso, siya nagpapatakbo. Pero, ang kapangyarihan ng mga senador, pantay-pantay po yan. Dahil pantay-pantay yan na lahat yan binoto ng taong bayan. Di ba? Na mga botante. So, hindi lamang si Escudero. Ang kanyang opinion, isang opinion lang yun. So, dapat kung may mga rules, patakaran, posisyon, paninindigan, proseso na dapat aprubahan yan ng buong impeachment court ng Senado bilang impeachment court, bilang isang deliberative at collegial body. Diba? O pag sinasabi mo si Senator Ontiveros, magalang gamit mo, pero pag kay Senador De La Rosa ba, Escudero ba to? Escudero lang. O di, sige, tawagin natin yung Senador. Gusto mo ba? O Risa, minsan sinasabi kong Risa, di ba Arnel Rubia? O, wala namang problema, hindi ko naman binabastos si Bato, binabastos ko ba? O, Risa, Escudero, pero pag sinabi kong si Amag na Escudero, karapatan ko naman yun. Then Amag naman talaga, di ba? Bakit? Kagaya nyo, mga maka-Duterte, hindi ba kayo interesado na ipagtanggol ni Sara Duterte yung sarili niya once and for all? O, di ba? Di ba gusto natin katotohanan? Siguro naman hindi kayo takot sa katotohanan. O, ipakita yung mga bank account na binulgar ni Trillanes sa Senado. Sabi nyo, pinupolitika. Once and for all, sagutin mo yan, Sara Duterte. O, yung mga sinasabi na DepEd official na nakatanggap ng envelope na galing sa opisina ni Sara, harapin ni Sara yan. Bakit? Paliwanag niya confidential fund niya. Yan na, ito na yung pagkakataon, yung Senate impeachment trial. Kasi sa Quadcom, sa mga Senate hearing, sinasabi niya lagi, pinupolitika siya, pinupolitika. Eto na. May kakampi na siya dyan sa Senado. Mayroon lang abogado si Sara. So ano bang kinatatakot ng mga Duterte senator na pigilan niya impeachment trial? Di ba, Chis Escudero? Yun yun. Bakit natatakot ba kayo sa katotohanan? Kung ano man ang lumabas dyan, lumabas. O, di ba, sabi ni Erwin Tulfo, depende sa ebidensya yan. Kung walang ebidensya, bakit i-convict si Sara at paparusahan at tatanggalin? Pero kung may ebidensya, managot. Di ba, ganun lang yun kasimple. Para sabihin, laging pinupolitika. Eto na ang pagkakataon. Maglabasan na at ipakita na lahat sa taong bayan. O, pare-pares na nating makita yung mga bank account. Totoo ba yung sinasabi ni Trillanes? Ipatawag ang AMLA. O, kasi ang impeachment court, meron po yung kapangyarihan, ipatawag yung Anti-Money Laundering Council, yung mga bank transaction, yung mga bank history po. Pwede yung ipakuha sa mga bangko. Kapangyarihan po yan ng impeachment court. Mabigat. So, harapin ni Sara yun. Kung totoo yun o hindi totoo yun. Diba? Natatakot kayo sa katotohanan. Yan yun. At sinasabi ng konstitusyon, pag nandiyan ang impeachment, ang articles of impeachment, pinasa na ng House of Representatives, ang kailangan gawin ng Senado ay i-proceed na, magsimula na ng impeachment trial forthwith. Agad-agad. Hindi maraming kuskus balungos, ibabalik pa, magse-certificate, diba? Ginawa nila Alan Cayetano, okay, ipapadismiss karaka-raka ni Bato. Bakit niya ipapadismiss? Natatakot kayo sa katotohanan, di ba? Ganun po yun. Kaya makikita nyo rin, itong grupo ni Zubiri, talagang gusto lang nila gampanan ng Senado yung trabaho. Hindi naman nila sinabi na si Sara Duterte guilty na eh. Wala namang sinasabi sila Zubiri, sila Soto, sila Lacson na guilty na, or si tahimik nga si Bam Aquino, tahimik din naman si Kiko Pangilinan. Ang mas maingay pa nga na talagang lantarang kumakampi, na napakakapal ng mukha,
si Bato, lantaran. Si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Marco Beta. Magagalit ka, Marco Beta tawag ko. Mabaho naman talaga eh. O, si Bongo, mga lantaran, hindi kayo naiya eh. Ha? Pera ng bayan yung pinag-usapan, yung confidential fund. Diba? Yung mga payola sa DepEd. O, yung sinasabi ng mga ginastos sa Armed Forces of the Philippines ng OB, ng DepEd sa ilalim ni Sara. Sinasabi ng AFP, hindi totoo yan. May sarili kaming budget. Bakit pati kami nadadamay? Lahat yan. Maghaharap-harap. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya malaki po ang buwisit ng mga senador kay Escudero kasi ayaw niyang gampanan yung kanyang pagiging Senate President bilang matino na hindi naman kailangan kumampi, wag maging bias. Sundin lang yung proseso, sundin yung konstitusyon. Ang sabi pa ni Escudero, ano yan eh, pwedeng ma-dismiss. Saan nakuha ni Escudero yung gano'n na wala pang trial, i-dismiss na? Anong konstitusyon ang ginagamit, ang binabasa nitong amag na Senate President na ito? Sige nga, sabihin nyo nga sa parte ng konstitusyon na may provision doon na pwedeng i-dismiss yan ng Senado na walang impeachment trial. Saan? Anong konstitusyon ang binabasa ng amag na ito? Sila ba to? Anong konstitusyon ang binabasa nyo? O sinasabi nyo lang yan para paburan si Sara Duterte. Diba? O, yun. Kaya nga, yan ang pag-aalala nila Subiri na, nako, ang Senado, hindi na igagalang yan. Pagka ganyan ng ganyan. Kasi lilipas yan mga Duterte, mga Marcos, ang mga politiko. Lilipas yan, come and go yan. Pero ang konstitusyon na nanatili yan eh. Kaya nga tinatawag na saligang batas, sundin natin. O diba? O, yan si Kong Romualdez, bilyon din winaldas. Kasuhan nyo. Kung magnanakaw yung Romualdez na yan, hindi naman kinakampen ng bunog yan eh. Pakulong ang mga magnanakaw na congressman. Pero iba, wag niyong sasabihin, magnanakaw tong hudas na to, yung ginawang kahudasan ni Sara, wala na lang din. Hindi ganon. Diba ganun yun? Huwag niyong palulusutin na dahil ito demonyo, itong kademonyo ng isa, baliwala na. Hindi pwede yun. One at a time tayo, pare ko, di ba? Hindi ko pinagtatanggol ang mga magnanakaw ng mga congressman. Hindi ko pinagtatanggol dyan si Romualdez. Maraming korupsyon dyan. Yung mga pork barrel nila, totoo yan. Pero ikaw, Sara Duterte, kayo mga DDS, pagdating kay Duterte, wala kayo eh. Para sa inyo, santo. Di ba? Huwag kayong matakot sa katotohanan. Di ba? Hayaan natin ang impeachment trial, maglabasan ng ebidensya. Sinasabi, may bank account na ganito ang laman. Harapin ni Sara yan. Di ba? Kung talagang nagnakaw yung ano nyo, at meron siyang hindi may paliwanag na yaman, tanggapin nyo yan mga DDS. Bakit? Hindi naman kayo kasama sa kwarta ni Sara Duterte. Bakit hindi nyo kakampihan ng bayan ang katotohanan, di ba? Bongbong mo, bunyog amo mo. Sabi ni Armo, walang among bunyog eh. Di ba? Kahit naman si Bongbong Marcos, binabanatan namin sa 20 kilo ng bigas eh, di ba? Wala naman kaming sinasanto. Kung palpak, palpak. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Ang sinasabi natin dito, si Sara Duterte ang issue, di ba? Kayo kasi mga DDS, binabatikos nyo lang si Marcos, ngayon lang. Pero nung magkakampi si Sara at si Marcos, hindi nyo binabatikos. Ganyan kayo kaungas. Di ba? Sa totoo lang. Ang bunyog, consistent. Kahit sinong sagasaan, Marcos man yan, Mapa Duterte man yan, congressman yan. Kaya nga, sabi nga ni Subiri, back to Chis Escudero tayo. Nako, mukhang may bilang naman eh. Kasi mukhang mareretain ni Escudero yung yung Senate President. Kasi sabi ni Subiri, may boto na daw. Ang para maging Senate President ka kasi, kailangan mo lang boto. 13 pataas. Kasi 24 ang senador, di ba? So meron ka lang 13 na senador pataas, retain ka na. Kasi majority rule yan. So nung binibilang ko nga, pwede. Kasi kung yung solid 5 na Duterte senator, halimbawa, ako nabibilang ko lang sa isip ko ito yung kalkulasyon ko. Halimbawa, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Marco Beta, di 5 na yan na solid Duterte senator.
Yung dalawang Cayetano, tingin ko, si Pia at si Alan. Yung dalawang Estrada, si JB at si Jinggoy. At yung dalawang Villar, isipin nyo, mga dynasty, no? Si Camille at itong si Mark Villar, oh, mga sugapang Villar. O tapos ito pang si Chis Escudero pa, si Joel Villanueva pa. Oh, yung majority floor leader, si Joel Villanueva. Tsaka itong si Chis Escudero, ilan na yon? Di ba? So, ganun po. So, ganyan talaga sa Senado, numbers game yan. Kaya sinasabi ni Subiri, mukha namang may bilang. Kaya mukhang mare-retain si Escudero. Pero sinasabi ni Escudero, kung siya lang mas susunod, talagang gusto niya mapalitan na. 'Di ba? Dahil hindi nga iba nga ang ginagawa ni Chis, 'di ba? Kaya sa atin, sa tingin natin, yung kung patagalin ni Chis yan, mapapahiya sila sa taong bayan. Lalo yung plano nila na wala pang impeachment trial, i-dismiss na. Sigurado ako po, aangal dyan yung grupo ni Soto, ni Lacson, si Subiri, si Legarda. I think kasama rin yata nila si Gatchalian, di ba? O yung tatlo pang traditional opposition, si Bam Aquino, si Kiko, si Senator, sama mo si Lapid, mga maka-administrasyon yan, si Lapid, di ba? So, yung dalawang tulpo, hindi natin alam ang posisyon, pero mukhang maka-administrasyon yun. O, ang sinasabi din naman ni Erwin Tulfo, trial talaga. Trial. Ibig sabihin, litisin natin. Pakita natin sa taong bayan ang ebidensya. Nanonood ang taong bayan dyan. O di kung hindi, kung tama naman, walang kasalanan si Sara, papapatunayan niya, wala siyang kasalanan. O, makikita ng tao yan eh. Diba? O, pero kung nandyan ang bank account, sinertify ng AMLA, nakapangalan sa kanila yung mga account na yan, at doon pa sa ibang mga offense na sinabi sa articles of impeachment, nagtestimonya yung mga taga-AFP, nagtestimonya yung mga taga-DepEd, at yung mga bagman, at kung sino-sino. O, di ba? Ayan na, ang ano yan, magkakabulgara na. Kaya kahit anong yoyo, ni Cayetano Caldero, si Bato, si Aimee, si Boy Dila, itong si Joel Villanueva. Hindi naman praise the Lord to. Itong praise Duterte na yata itong si Joel Villanueva, si Boy Dila, si Boy Sulsol. Hindi ka nahihiya. Di ba? Ang sa atin lang naman, ang hinahanap lang ng tao, bakit nyo kailangang patayin niyang impeachment? Total, ang daming kuda ni Sara. Di ba kayo mga DDS? O sabi nyo, pinupolitika, gusto lang tanggalin sa pwesto para hindi makatakbo. Sabi nyo ganon. Inaapi ang mga Duterte. Sabi nyo yan eh. O, ito na ang tamang panahon. Ang tamang pagkakataon na harapin ni Sara ang lahat ng akusasyon laban sa kanya kasama ang mga ebidensya, again ebidensya na ihahain sa impeachment trial. Na yung mga ebidensya na yan ay makikita naman yan ng taong bayan kasi manonood yan, televise yan. Iko-cover yan sa social media. So makakapag-isip ng tao, totoo ba ito? O hindi ito totoo? Peke ba yan? O totoo yung mga dokumento na yan? O di ba? Ito bang tao na to nagsasabing ng totoo o hindi? O di ba pag isasalang na yung mga witness na yan? O haharapin yan isa-isa ni Sara ngayon. Dililitaw ang katotohanan. Oh, sino ngayon ang takot sa katotohanan? Yun lang. Tayo sa bunyog, sinasabi natin katotohanan, kahit sinong sagasaan. Dahil the truth shall set us free. Diba? Oh, ang mga gumagawa ng katarantaduhan, yung mga guilty, yung mga alam nila, ginawa nila mga katarantaduhan, kalokohan, pagnanakaw, takot yan. Takot yung mga yan na magharapan, magbulgaran, di ba? Sila yung mga takot. Tignan nyo si Harry Roque. Ano-ano siya sabi? Nagsasabi ng mga bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Oh, butod. Nagmumukha na pong ano eh. Ha? Nagmumukha ng engot na sanggano si Roque doon, di ba? Namamayat na ano yung mukha niya. Parang hindi na siya international lawyer nung kagaya dati. Nakagalang-galang. Nung matino pa siya. O bakit ayaw umuwi ni Roque sa Pilipinas? Bakit siya natatakot? Hindi no, sabi niya, pinopolitika siya. Simpleng-simple lang. Sasagutin niya lang
Yung kaso niya, harapin niya, human trafficking. Eh bakit ayaw mong umuwi kung wala ka mang ginawang kasalanan? Harapin mo. Ganun yun. Eh ba't ayaw harapin? Si Tebes, kung di pa nahuli sa East Timor. Eh mga guilty di ba? Si Kibuloy, nagtatago. Bakit kayo nagtatago? Si Bantag, si Kibuloy, si Tebes, si Roque. Si Duterte, kung di pa na-arresto yan, buti na lang, nabit-bit sa ICC. Sinasabi, sisipain pa ang ICC. Yun. Nandiyan na ngayon, nakakulong na. Nung una, sabi niyo, walang kasalanan, matapang, brusko. Sisipain ng ICC. Ngayon, paawa-awa. Marami ng sakit. Pero tumakbo namang mayor. Ngayon naman, itong si Sara, sabi, gusto bloodbath. Kumbaga, maghahalo ang balat sa tinalupaan. Ganun ang style ni Sara. Talagang palaban, hindi natatakot sa impeachment. Bakit ngayon nagpe-petition sa Korte Suprema, sa Senado, kung saan nagpe-petition na ipa-dismiss yung kaso? Bakit? Akala ko ba bloodbath? Akala ko ba harapan? Di ba mga DDS? Si Bato? Sabi, harapin na ICC, harapin. Pala, tatago naman pala sa Senado. Pag nagkalabasan na ng warrant, ang plano, magtago sa Senado. Di ba? Mga ganun laging ganun ba tayo mga DDS? Once and for all, harapin natin ang katotohanan. Ano man, saan man tayo dadalin ng mga ebidensya po pinag-uusapan. Bank accounts, mga testimonya, DepEd officials, mga resibo, dokumento na hindi kailangan peke, hindi imbento, dapat totoo. Susuriin yan. Kaya nga, lugi ba si Sara sa Senado? Hindi. 5 senador agad ang kakampi niya. Again, si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy, si Marcobeta. Kakampi niya pa yung 2 Cayetano, si Jinggoy pa. Diba? Ibig sabihin, ang daming kakampi ni Sara sa Senado. Hindi siya maubusan. Anong kinatatakot? 16 ang balita na kinuhang abogado ni Sara Duterte. 16 na dekalibring abogado. May kakamping senador. Anong kinatatakot niyo sa impeachment trial? Diba kayo, Chis Escudero? Bakit inaamag ka dyan? Ba't ayaw niyong sundin yung konstitusyon? At tayo sa Bunyog, hindi tayo titigil na idiin. Ituloy ang paglilitis, magkaalaman, magbulgaran tayo, hayaan nating makita yan ng mamamayan. Makikita naman ng mamamayan yan, after na magdedesisyon ang mga senador, makikita ng si Raulo, gago pala tong senador na to. Ito ang ebidensya, tas gaytong gagawin mong desisyon. Makikita ng tao yan So yan lang, talagang busit po ang grupo ng grupo ni Sibiri kay Chis Escudero. Talagang amag ito. Marami na tong mga desisyon na talagang hindi sumunod sa konstitusyon. Madami itong ginagawang technicalities, palusot, na dapat gawin niya yung trabaho niya, hindi niya ginagawa ng maayos. Yun po yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin to, no? Grim Reaper nanonood. Salamat Grim Reaper at i-share natin ito sa Facebook, sa mga group chat natin. I-share natin itong ating vlog, no? So hanggang dito na lang ating vlog. Ulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Humabol sa atin si Kabunyog Ray Bilanghel ng Caloocan. Sir Arcel Anyes, Sir Jimmy De Vera, at Brad Idol ng Pasig City. Get well soon ka dyan, Kabunyog Brad Idol ng Pasig City, get well soon ka, Kayo ni Biori. So, Ulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. At Bunyog, Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.